ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si diday ko. Diday ko, diday ko. Hey! DC Talaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furnitures? We got something for you. So listen. Listen! Kung ang hanap mo, mura na appliances. Huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan, heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, dito mo lang matatagpuan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, daming choices. At sa Daraga Home Depot, low down payment pa. Sa Daraga Home Depot, fast transactions. At sa Daraga Home Depot, where you one-stop shop. Balitaan mo na ang mga kakilala, tropa, kapitbahay, lahat pati chismosa. Dahil subok na mapapamura ka, quality sa murang halaga. Instead of the art ng appliances, pwede ang installment, pwedeng cash basis. Dami ring modes of payment, magtanong lang and they'll keep you entertained. Sa Daraga Home Depot, dito mo lang matatagpuan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, daming choices. At sa Daraga Home Depot, low down payment pa. Sa Daraga Home Depot, fast transactions. At sa Daraga Home Depot, where you one-stop shop. One-stop shop, let's go! May online banking, delivery o walk-in, cash to cash yung installment. Huwag ka magalangan, no, let's do it. Pwede sa mayaman, lalo sa mahirap, mga brands na hinahanap. Dito mahanap, we got what you want, we got what you need. Let the bass drop, now move your feet. Let's go! DC Talaga! Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking picture-perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Nagpaplano ka bang mangarap? Dream house mo ba'y papalapit na? Negosyo ba'y sisimulan? Panahon na para mag-invest ka. Wow! Huwag nang mag-alala, sagot ka namin sa
handa na. Hot square meters pataas pa, 20% down, reserve mo na. 2 years to pay, kaya mo to, diba? Diba, diba, diba? May libreng survey, may boundary pa. May deed of sale, kompleto talaga. Hassle free, walang problema. Investment mo ay sigurado na. ELM, Real Estate Marketing. Mag-invest ng tama, wag magatubiling. Sa Nabua at Tabaco City, strategic location, panalong pili. ELM, ELM, kinabukasan mo'y itatayo natin. Sariling lupa, sariling tahanan, kasama ang ELM. Hanggang pangarap ay makamtan. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Okay, isang magandang araw po sa ating mga katropa. Kayo pa ay nakatutok sa ating Facebook Live. May nanonood na po ba sa ating live? Nandito naman ang inyong mga katropa mula sa TV Fire Station para sa ating programang Uplag, Ligtas na Pamayanan on Air. Dahil bumbero at pamayanan magkasangga na nagdadabayan. So bago tayo magsimula, magpakilala muna tayo katropang ba? Ako po pala si Senior Fire Officer 1, Randy Leona. Ako po designated as Chief Operation and at the same time, Chief IIO and then Engine Company. At ako naman po si Fire Officer 2, Herbert C. Copy, Chief Emergency Medical Services Unit, Fire Safety Inspector, National and PDO. Yes, so katropang ba, bumati muna tayo katropa. So unahin natin ang ating Regional Director na si Fire Senior Superintendent Achilles M. Santiago, PhD, DSC. Sir, magandang umaga po. At sa ating Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall, DSC. Sir, good morning po, sir. Good morning, sir. At din sa ating Assistant Regional Director for Operation, Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid, DSC. At sa ating Regional Chief of Staff at concurrent Regional Chief of Operation Division, Fire Senior Superintendent Emily Endoma, DSC. Good morning, Good po, morning, ma'am. At sa lahat ng ating mga katropa dyan sa Regional Headquarters ng Region 5, good morning po sa inyong lahat, ma'am, sir. Good morning po sa inyong lahat. And syempre po, good morning din sa ating Albay Provincial Fire Marshal na si Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor at sa lahat ng personnel na nasa UP at NPO Albay. So good morning po sa inyong lahat. At syempre sa ating kasamaan dito sa TV Fire Station sa pangunguna ng ating dating acting Municipal Fire Marshal na si Fire Inspector Raimundo N. Oliver Jr. Isang ligtas na umaga po. As in, at syempre po sa ating mga kasama po dito, ano? At sa ating Deputy Fire Marshal, Chief Fire Prevention Section, Chief PIS, SFO3 Edward Adalia, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Ating very competitive na si Chief Admin, SFO1, Rosalie C. Abela, Ma'am Cha. At syempre, hindi magpapahuli ang ating Chief Operation na si SFO1 Randy Eliona, ang pambato ng TV Fire Station. Sus, Diyos ko naman talaga si Katropang ba? Ikaw talaga parang pag nag-joke ka, masyado ka mapagbiro, Katropang ba?
And syempre, batiin din po natin yung ating makasamahan sa kabilang grupo, ano, so, mga admin personnel, operation, ship A and ship B, ano. Sa admin personnel, so andyan po ang ating katropa, si Ma'am Bern, Ma'am Tin. Operation personnel naman po, so nandyan po si Ma'am Bolaños. Ship B naman po, si ating katropang Sir Rick and Sir Elon. Sir Dan and si Owen na baka naman po magpapapromote na siya, no? At Ma'am Rose. So, sana makapasok na itong kasama natin, si katropang Owen, ano? So, batiin din natin ang NGO TV sa pangunguna ng ating napaka-supportive at masipag na Mayor, Honorable Jose Morel Jojo C. Climaco. At sa Sangguniang Bayan ng TV headed by Honorable Vice Mayor Jaime Villanueva. Sir, good morning po. And good morning din po sa ating municipal DRRMO na kasangga natin sa pamumuno ni Sir Manuel Damo. And of course, yung mga kasamahan din po natin dyan sa MDR na walang sawa po nagsusuporta na in case na po na meron po tayong mga emergency, hindi po sila na wala agad-agad po silang nagre-responde. At rin po yung ating mga kasamahan dyan sa TV Municipal Police Station sa pamumuno po ng ating Chief of Police na si Major John Luis Salvador Pactas. Good morning po. At sa lahat din na nanonood at nakatutok sa ating Facebook Live ngayon, isang magandang umaga sa inyong lahat dyan. Pwede po kayo magpadala ng pagbati sa ating comment section. Paki-chat na lang po sa comment section natin. Yes, katropang ba? Baka madaming mag-komento dyan, ano? Sana masagot natin yung mga komento nila o may mga katanungan sila kung sakali, ano? Opo, so mga komento at gusto magpabati. So dapat mabasa mo yung katropang ba? Kasi medyo nandyan sa iyo, ano? Cellphone, maganda. Tingnan mo dyan, ha? Katropang ba? Then, sige. Kung gusto din po magpaabot din ng kanilang pagbati sa kanilang mga mahal sa buhay, kung sakali mayroong mga special na occasion or activity, so wag po kayo mag-atubili na mag-send ng pangalan kung sino po yung gusto nyong ipabati sa atin, ano? Paki-comment nga po mga katropa kung saan lugar kayo ngayon para malaman namin kung saan nakakaabot ang aming programa. And please don't forget to like and share this program. Please visit also the official Facebook account of TV Fire Station. It's BFP R5 TV Fire Station para sa mga latest updates and activities ng ating station. Tropang Sir Randy, ano na po ba ang pag-uusapan natin ngayon? Yes, doon sa nabanggit mo na dapat i-share yung mga natin yung live kasi kailangan din natin yun so nang sa ganun maipaabot natin sa ating mga katropa na nakikinig ngayon kung ano ba yung mga activity and mga ano pa yung mga dapat gawin ng Bureau of Fire Special dito po sa TV so ito yung mga gagawin pa natin ay na nga so ito ang mga paksang pag-uusapan natin katropa at mga activities na ating isinagawa for this month of June. So, yun, may mga nagawa na po tayo, So, banggit po katropang ba? Yun? Unahin na muna natin ang mga accomplishment at mga aktibidad ng ating istasyon sa buwan na itong ngayong Hunyo sa 2026. And Brigada Eskwela ay opisyal na itinakda mula Hunyo 1 hanggang 5 bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. At kabilang sa mga katuwang dito sa Bureau of Fire Protection Stations na tumulong sa kaligtasan at kahandaan ng mga paaralan. Ang BFP ay karaniwang nagsasagawa ng fire safety inspections, drills at pagtuturo ng tamang paghahanda laban sa sunog bilang bahagi ng bayanihan para sa ligtas na pasukan. Ang papel ng Bureau of Fire Protection sa Brigada Eskwela. Fire Safety Inspection. Sinisiguro ng Bureau of Fire Protection
ng mga silid-aralan at pasilidad ay sumusunod sa fire safety standards. Fire drill, nagsasagawa ng pagsasanay sa mga guro, magulang at estudyante kung paano ligtas na lumikas sa oras ng sunog. Community awareness, nagbibigay ng orientation tungkol sa tamang paggamit ng fire extinguishers at iba pang safety equipment. Emergency preparedness, tinutulungan ang paaralan at maglatag ng evacuation plan at hazard mapping. Mga karaniwang aktibidad sa Brigada Eskwela. Ang classroom cleaning o paglilinis at pag-aayos ng mga silid-aralan. Repair and repainting o pagkukumpuni ng sirang upuan, mesa at dingding. Gardening and waste disposal, pagtatanim at tamang pamamahala ng basura. Safety campaigns, pagsasagawa ng mga seminars, drills kasama ang Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya. Nung nakaraang Hunyo 3, sa Bilin Elementary School, ang Bureau of Fire TV personnel tumulong sa paglilinis at pag-aayos ng mga silid-aralan. Nagsagawa ng fire safety inspection upang matiyak na ligtas ang pasilidad bago ang pasukan. Magbigay ng orientation sa mga guro, magulang tungkol sa tamang paggamit ng fire extinguisher at mga hakbang sa paglikas. At nakipag-ugnayan sa komunidad para sa bayanihan, ang kalinisan at kaligtasan bilang pangunahing layunin. Noong nakarang Hunyo 5, Tais High School naman po na nagkandak po doon ng Brigada Eskwela. Nagpatuloy ang suporta ng Bureau of Fire Protection TV sa mas malaking paaralan. Nagsagawa din ng fire drill sa estudyante, masad sila sa tamang evacuation route, tumulong sa repair and maintenance ng ilang pasilidad, lalo na sa mga lugar na critical sa kaligtasan. Magbigay ng community awareness campaign tungkol sa kahalaga ng pagiging handa sa sakuna. So, yun nga po ang mga mga nagawa dito sa ating mga paaralan para maging safe po sila kung sakaling may mga emerhensya at maging handa po sila sa kanilang gagawin. Yes, napakaganda sa yung mga nabanggit mo. So, ito pong activity na ginawa po natin at gagawin pa. So, bilang paghahanda po sa ating pasukan. Kasi kailangan po natin na dapat talaga masiguro natin na yung mga estudyante natin at din yung mga classroom ay nasa tamang ayos din po. Para makaiwas din po tayo sa mga posibleng pwedeng mangyari. Especially yung mga sa fire. Kasi conduct inspection, so isa po yan para ma-prevent po natin na hindi po magkaroon ng sunog. And then, in case na magkaroon din katropang ba ng ganyan na mga sunog, so alam po nila kung paano nila iaapula. Kasi na rin po sa nasabi mo, katropa, na tinuruan po natin sila ng pag-extinguish ng fire gamit yung ating portable fire extinguisher. So, noong nakaraan po yun, nung June 5, so hindi lang po yung mga katropa ang nagawa ng Bureau of Fire TV, so nag-conduct din po kami nagsagawa din kami ng tree planting, activity para sa kalikasan at kaligtasan ng komunidad, Tingi Albay. So, isang bagay po ito na ginawa po natin para makatulong po tayo sa komunidad. Bilang bahagi ng pagtaguyod sa pangalaga ng kalikasan at pagpapatatag laban sa mga sakuna, matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng TV Fire Station ang isang tree planting activity noong nakaraang June. So nasabi ko na nga po na noong June 5, so yun po ang tree planting natin doon po sa Tumana Learning Center, Barangay Bagong Bayan. So, ang aktibidad po na ito na may timang environmental protection and preservation through tree planting. So, pinangunahan ni Fire Inspector Raimundo N. Oliver Jr., ang ating municipal fire marshal ng bayan. So, dahil po doon sa ating tree planting, so, malaking tulong po ang maidudulot po nito sa ating komunidad. So, ang pinakalayunin po ng programong ito na itanim ang binhi ng pag-asa para sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng luntian at ligtas na kapaligiran. So, kailangan po yun. So,
purlumpian na kapaligiran. So, kung hindi po natin to gagawin, so sino pa po ang gagawa nito? Kaya nga po, nagkakaroon po tayo ng ganitong programa nang sa ganun is ma-preserve natin yung ating lugar o yung kalikasan nang sa ganun. Ang ibang bata na sa susunod na henerasyon ay ma-enjoy din po nila kung ano yung mga na-enjoy natin ngayon. Ano? So, ayon sa pamuno ng T-Fire Station, malaki ang ambag ng pagtatanim. Yes, of course, malaki po ng mga puno. Hindi lamang sa pagpapaganda ng kalikasan, kundi maging sa pag-iwas sa mga sakuna tulad ng baha at pagbuo ng lupa. Madalas sa mga lokal na komunidad, lakas ng bayanihan naging susi sa tagumpay ng tree planting ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor. So, napakahalaga po nito, na sa ganitong activity, nakikita po natin yung tinatawag natin na bayanihan. Na kung saan, yung lahat po ay nagtutulong-tulong para sa isang layunin. Layunin na kung saan, para mapaganda po at ma-maintain natin yung kagandahan ng ating kalikasan. And then, nagpaabot din po ng lubos na pasalamat ang T-Fire Station sa local government unit ng LGU TV sa pamuno ni Honorable Mayor Jose Moral C. Climaco para sa kanilang walang sawang pagsuporta sa mga programa ng mga bombero. So, thank you po, Mayor, sa suporta na anytime po, lagi po kayo nandyan para tumulong po sa ating programa. Kabilang din sa mga pinasalamatan ng mga sumusunod na katuwang na organisasyon at lokal na konseyo na nakiisa at nagbigay ng suporta sa aktibidad. So, una po dito ang Barangay Council ng Bagong Bayan. So, thank you po sa Barangay Council ng Barangay Bagong Bayan, and then sa ating Triskelion Municipal Council of TV, Adventurer in Mountain, Outdoors and Development. So, tinatawag po itong TAMOD. Maganda, pakinggan, TAMOD. Isang espesyal na pagkilala rin ang iginawad sa TV Agro-Industrial School na siyang nagpahiram ng lokasyon upang may sa katuparan ang makabuluhang gawaing ito. So, napakaganda po. So, isang programa, maraming nagtutulungan, maraming tumulong. So, kaya nagawa po natin ang ating programang maganda. Kasi ang pagtatanim ng puno, ngayon ay pagtatanim ng pag-asa. So, kung nagtanim tayo ng puno, mayroon tayong pag-asa. So, sa kinabukasan. Sa pahayag ng T-Fire Station, sa pagtatapos ng aktibidad, muling nanawagan ang BFPTV sa publiko na magkaisa at patuloy na alagaan ang kalikasan upang makamit ang isang mas luntian, mas ligtas at mas matatag na komunidad. So, napakaganda po nitong programa. So, hindi lang po ito ang naging replanting na nagawa po natin. So, ang ibang sector din po, sagawa din po sila ng tree planting. So, nakiisa din po tayo doon. So, kalagahan lang po nito na nakikiisa po tayo sa mga activity na makakatulong po. Hindi lang po para sa ating, kundi para po sa ating mga bagong henerasyon. So, basahin na natin ang nasa comment section. Ito si Ma'am Bern watching, nanonood siya. At salamat din po sa ating sa Alejandro Broadcasting Network. Thank you po sa pagbigay sa amin dito sa programa niyo. Thank you po. Thank you po, Ma'am Sir. And kay Ma'am Rose. Good morning po, katropang DN ba. Good morning din po, Ma'am Rose. Then dito po kay Ma'am Christine. Good morning, katropang Randy and katropang Kope from Putsan PB Albay. Nakaabot pa lang Putsan. Ay, malayo na. Malayo natin na. Malayo. Then dito kay Sir Owen, ka-custodyo. Magpapapromote po ito. Good morning po, mga katropa. Then dito po kay Sir Hepte Eric Jr. Isang ligtas na araw po, katropang Randy and katropang Bert. Thank you po. Ay, isang magandang araw din sa iyo. Magandang araw po, Sir. Magandang araw po. Good morning. And then po, dito kay Sir
Sir Edward Adalia. Good morning, sir, mga katropa watching from sir, sa Mayong po ito Mayong TV Albay. Ay, Mayong, malayo. Malayo na din na Malayo. naabot ng Medyo may kalayuan na rin yung naabot ng ating live ngayon. Live Ano, ngayon sa katropang Facebook. siruin mo, mabot tayo ng Mayong. Oh, may, Malayo nun, no? may internet pala. Yes, may internet. Okay. Lakas ng Maraming salamat po sa Maraming salamat inyong po. subaybay sa ating live ngayon. Ano? Time check muna tayo, katropa. Anong oras na? Sige, katropa, tingnan mo, baka may kasubra tayo. Hindi tayo mabigyan na. 9:44, katropa. 9:44. Ibig sabihin, kunti na lang ang oras natin, katropa. So, Okay naman. mag-proceed na tayo dito sa ating ang mga fire safety tips, So, mga katropa, so ito na po ang kailangan nating tandaan, kasi very important po ito, sa ating bahay na nagkakaroon po ng mga sakuna. Lalo po kung pagdating doon sa mga appliances and then other mga gamit natin sa ating bahay. So, dapat meron po tayong kaalaman. So, ito po ang mga fire safety tips sa bahay. So, una po, katropa? Katropang ba? So, ito ang una natin. Sabi dito, huwag munang nakabukas ang kalan, Huwag iwanan po. So, isa po ito sa kadalasan na nangyayari po sa atin, sa bahay. Na once na nagluluto po tayo, so, hindi natin maiwasan, lalo pa ngayon. May pasukan na naman, mga mama, papa, so, dapat be attentive po, pagdating po doon sa pagluluto. Kasi, baka sa pagmamadali po natin, nagluluto tayo, naiwanan, so, may posibilidad po na magkaroon po ng sunog. So, ano ba ang dapat natin gawin? So, pag ganyan, kahit nga po nagmamadali tayo, so dapat, wag natin alis sa isip natin na mayroon po pala tayong ginagawa na ganito, nagluluto tayo. So, nang sa ganun, maiwasan natin na magkaroon ng sunog. Ano po? And then, ilayo ang posporo at lighter. So, saan ba ilalayo? So, kailangan natin yun. So, ang ibig lang po sabihin dito, ilayo po ito doon sa lugar na kung saan pwedeng maabot ng mga kabataan. Kasi alam naman na po natin na ang mga bata, so ang isip po niya, lalo kung nakikita nila ginagawa ng mga malalaki na, halimbawa, sindi ng kung anong bagay. So, ganun yung gagawin gamit yung phosphor or lighter. So, para po maiwasan natin yung mga ganitong bagay, ilagay po natin, ilayo sa mga bata, ilagay ito kung saan hindi nila pwedeng maabot. Ano po? So, napakasimple lang po yan, na gantong pangyayari, o gantong gawain, pero napakalaking tulong po kung may ilalagay po natin sa ayos. Kasi, pag halimbawa, di natin po ito nagawa, hindi nagkaroon ng sunog, so, lahat po ng pinaghirapan natin at pinundar, so mapupunta lang po doon sa wala. Magte-thank you po yan. So kaya dapat ilayo po natin itong mga phosphor at lighter sa ating mga kabataan. And then ano pa? Yung mga appliances natin, katropang ba? Halimbawa, nagamit ka mga appliances natin, so plug in. So dapat, pag hindi na po natin ginagamit, katropang ba? Dapat aalisin natin o tatanggalin natin ito sa pagkakasaksak nito. Nang sa ganun, kung sakali umalis man tayo ng bahay, sure tayo na natanggal natin yung mga pagkakasaksak nito. And then, ano pa? So, ito mga overloading natin, iwasan ang mga gantong gawain. So, ano ba ang dapat? Dapat gumamit ng tamang extension cord at huwag pagsabayin ang mga maraming appliances sa isang outlet. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? So, minsan po tayo nangyayari na dahil dati, kaya lang, kulang pa yung budget. So, isang lang, appliances lang, katropang ba? So, isa lang. Nagpa-install siya ng outlet, isa lang din. So, ngayon, gumanda yung kita, maganda kasi maganda na yung trabaho. So, ngayon mangyari, pumili siya ng maraming appliances. Ngayon, wala siyang saksakan, wala siyang outlet. Ang ginawa, kukuha siya ng extension, isasaksak doon. So, yun. Ang extension, so maraming appliances. So, maraming nagagamit.
may possibility po na mag-init po yung ating mga wires na yan. So, pag nang-init po yan, pwedeng matunaw and then pwedeng mag-cause ng sunog. So, iwasan po natin mga ganyan. And then, ano pa ang mga dapat natin gawin? Mga ganyan. So, regular na tingnan ang mga kable. So, pag nakita natin na medyo hindi na kagandahan yung mga installation, wiring installation natin. So, papalitan na po natin ito. Ano? Meron po tayong mga mahuhusay dyan na pwedeng magpalit. Yung tunay po, na pwedeng magpalit ng sa gano'n na maiwasan po natin itong mga sunog. And then, ano pa po ito? Pwede nating gawin sa loob ng bahay. So, ilayo po natin itong mga flammable materials. So, ano po itong mga flammable materials na sinasabi po natin? Ito po yung mga bagay na madali po siya, mga kadalasan po nito is mga liquid po ito, So, katulad ng gasolina, mga gas, itong mga madaming alcohol. So, marami po yan. So, kailangan, dapat ilayo po natin ito, Saka itong mga gasolina, kung doon po sa mga nag-iimbak or maraming mga sasakyan, So, iwasan po natin na mag-imbak po or magtago nito sa loob ng bahay. Kung maaari, magkaroon po kayo ng separate na lugar na kung saan doon po natin ilalagay yung mga flammable materials natin para makaiwas kung sakali man hindi naasahan, masunog siya, so hindi naman po madama yung bahay natin. Kasi baka naman, nasa loob yan, biglang tumapoy, so nandun yung ating pamilya, so mahirap po na masunugan at mawalan ng mahal sa buhay. Kaya dapat po, iwasan natin, then alam po natin kung paano to itago at para makiwas po tayo sa sunog. And then, syempre sa bahay po, katropang ba, dapat alam po natin yung mga emergency exit. So, sino po ba sa inyo mga katropa dyan, sa mga nakikinig, nanonood, ang hindi alam yung exit ng bahay nyo? So, dapat po, alam po natin yan. And then, dapat, preferably, ang bahay po, meron yan, exit, entrance, and exit. Dalawa lagi po dapat yan. Kahit sabihin na medyo may kaliitan lang po yung bahay natin, so, dapat, dalawa pa rin po yung labasan natin. Nang sa ganun, makaiwas tayo kung sakaling magkaroon ng sunog sa loob. Then, kung sakali man, nagkaroon ng sunog, so, sana wag naman po tumawag agad ng tulong. Manatiling kalmado at tawagan ang Bureau Fire Hotline o lokal na emergency number. So, kailangan po ito, so, doon po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang ito, so, dapat, lagi po tayong may nakahandang number ng Bureau of Fire, at ibang agency. Hindi lang po Bureau of Fire, pati yung sa ibang agency po na mga responder din natin. Dapat meron po tayong handa. And then, yung ating 911 po, pwede po kayong tumawag dyan in case of emergency, kung anong mga case issues, so mga ganun. So, pwede po kayong tumawag doon. Po? So, yun mga katropang ba? So, may dadagdag ka pa ba, katropang ba? Ang mga natin? So, dagdag mo na katropa. Sa ganun Sa comment section naman po, sa comment section, may nag-chat. Good morning mga sirs. Si Ma'am Liz Bolaños. Yun lamang po ang... Ay, magandang umaga sa iyo, katropang madam. Ma'am. Katropa, parang inabot na tayo ng oras para panandali ang mamaalam na tayo sa ating Facebook Live. Ay, okay. So, may allotted time lang naman pala tayo dito. So, madami pa sana tayong sasabihin katropang ba, kailang naubusan na pala tayo ng oras. Pero, wag po kayong mag-alala mga katropa. So, may sunod pa po tayo mga live. So, dapat, nandyan pa rin po kayo, manonood ng sa ganun. May bahagi pa rin po natin yung ating mga impormasyon na patungkol po sa pag-iwas sa sunog. So, katropang ba? Meron pa ba? Meron ka pang Hermano. Wala na?
pasokan ngayon. Riyadh ka pa sa Ha? Okay, wala ka na ba? Ha? So, sa muli po, ano? Kasi pasok ka na. sa pasokan na. Sana po, mag-iingat po tayo. Ano, sabi ko nga po, nabanggit ko kanina na nagmamadali na naman po tayo. So, ingat-ingat pa rin po. Sa muli, kami ang inyong mga katropa sa Tuy Fire Station na laging nagpapaalala. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Thank you po. Thank Maraming you. salamat po sa inyong lahat. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iyosit vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan.